Doc, pwede pa quickie? Doc, merong nga mga may thyroid problem na kailangan daw irradiation. Sino ba ang nire-radiation na may thyroid problem? Yung dalawa po yan, it's either hyperthyroidism po o yung mga ating thyroid cancer patients po. So, depende po sa indication, yung mga hyperthyroid po na hindi nakukuha sa gamot, katulad ng mga usual natin na anti-thyroid medication, sila po yung mga candidates natin para sa radiation therapy. Meron din po yung mga cancer patients natin ng thyroid na after nilang tanggalin yung thyroid na cancer, yung buong thyroid, kailangan pa rin natin ng radiation therapy para masimot po no, yung mga natitira dyan mga konting laman ng thyroid. Oo. So, ibig sabihin, susunugin yung thyroid niya through radiation? Yes po, Oo. parang ganun, parang susunugin o parang tutunawin niya yung thyroid mo. So ganun yung concept sa hyperthyroidism, di ba Yung malaki mga may po yun, goiter, oo. malalaki. So papaliitin niya no, hanggang sa maging hypothyroid naman. Para dun sa mga thyroid cancer, pag natanggal na yung buong thyroid, yung buong bukol, may mga konti pang laman, gusto natin mawala yun kasi pwede yun tubuan ulit ng cancer in the future. So gusto natin mapababa yung risk na bumalik yung cancer nila. So, ano yan, Doc? Capsule ba yan? Iniinom? Yes, opo. So madali lang siya actually kasi capsule lang siya, iniinom lang siya. Pag hyperthyroid, dahil maliit lang yung dose na binibigay natin, outpatient lang yun. Pasok, punta sila sa hospital, inom, and then uwi. Sa mga thyroid cancer patients natin, minsan mag-overnight sila, usually mga few 2 to 3 days, mga ganun, depende sa dose natin. So pag mas mataas yung dose, mas matagal ng konti. Kung radioactive sila, Doc, paano yung kasama nila? Hindi ba bibigyan niya ng radiation yung kasama niya? Kaya importante pag nag-radiation therapy tayo, or right therapy natin tawag, dapat naka-isolate sila. Kung outpatient man to, dapat mag-isa sila sa kwarto, wala silang kasama. Kung inpatient naman to, sa hospital naka-admit, kailangan walang bantay. Sila lang yun dun sa kwarto. Pero syempre may mga nurses naman tayo, and kami rin, mabantayan naman natin yung pasyente kahit wala silang bantay. Hanggang kailan siya radioactive? Usually tumatagal yan at least minimum 1 week pag mga higher doses. Tapos unti-unti magde-decline po yan, yung radiation. Okay, syempre, doon sa ospital siya pinainom. Paano yung pag-uwi niya? Kung kunyari, commute siya, hindi ba niya maapektuhan yung, o hindi pa siya radioactive agad? Sa first day ng treatment, radioactive na siya. Oo. And then, unti-unti bababa yun. Pag discharge, sisiguraduhin namin na enough na yung, mababa na yung radiation para makalabas sila sa hospital. Pinabababa muna. Pinapababa Oo. muna. Pero once na lumabas sila sa hospital, ina-advise namin sila na mayroon pa rin yan, na may radiation na nanggagaling sa katawan. Kaya importante, diretsong bahay, uwi, tapos mag-isolate sa kwarto. Yung travel time, no, yung from hospital hanggang pagbahay, kaya importante na private car sana. Mag-isa sila or dun sila sa likod, opposite ng driver. Kumbaga, lalayuan mo lang yung distance, lalakihan mo lang. Para mayroon lang social distancing, hindi mabawasan yung exposure ng ibang tao. So, paano niya naihahaway yung radiation niya? Through his sweat or paano? Well, yung number one na paglabas ng right therapy natin yung radiation is do sa mga fluids ng katawan. So, ihi, dumi, laway, luha, no? Pero number one is ihi. So, ang advice namin sa pasyente, dapat inom ka na inom ng tubig para maihi mo lahat ng radiation, malabas mo yung excess. Kaya importante yun na maingat din yung pasyente na hindi matatapon o masispill yung ihi, yung utensils, dahil nga meron din sa laway, kailangan solo niya, yung mga utensils. Yun. So, kailangan maingat yung pasyente na hindi ma-expose yung ibang tao. Paano yung mga damit niya? Kailangan din ba na siya maglabas sa sarili niya or wag muna niyang ilabas? Kung medyo pawisin siya, so lumabalas din yun sa pawis, mas maganda kung siya lang magla-laundry ng sarili niyang damit. Pwede nyo rin siya itabi muna yung laundry para pag kunwari nag-decay na, nawala na yung radiation, din saka mo pwede isama sa ibang laundry. So mga ilang linggo yon na nag-decay yung radiation? Minimum is 1 week yung Basta ina-advise 1 namin. week. Oo, Minimum wala yun. na siya. Oo. So kung kunyari, after the radiation, ano na mangyayari? Sa kanya, wala na siyang thyroid. Para sa mga hyperthyroid, unti-unti pa yan na mawawala. So hindi yan agad-agad. So kaya importante, babalik sila sa kanilang endocrinologist and babantayan nila yon. Make sure na gumagana yung gamot natin at unti-unti nababawasan na yung pagka-hyperthyroid nila. Sa mga thyroid cancer patients naman,
babantayan niya yan through blood test. So, Mm-mm. titignan niya kung okay yung blood test natin, kung maganda yung resulta, monitoring na lang yon Mm-mm. para malaman natin na talagang maganda yung treatment natin. Ayun. Thank you, Doc.